Magandang araw sa iyo. Ngayon, meron tayong isang ideya na susubukan nating himayin. Isang ideya na medyo mapanghamon at baka, alam mo yun, magpabago ng pagtingin mo sa ilang pamilyar na simbolo sa Biblia. Pag-uusapan natin ang isang interpretasyon na nagsasabing yung arkitektura ng sinaunang templo ay hindi lang isang gusali, kundi isang mapa. Isang mapa ng buong sanilikha, mula sa trono ng Diyos hanggang sa pinakamadilim na bahagi nito. At ang sentro ng mapang ito, yung malaking hangganan sa pagitan ng langit at lupa, ay isang bagay na tinatawag na molten sea o yung dambuhalang hugasan. So ang misyon natin ngayon, akyatin itong espiritual na mapa. Magsisimula tayo dito sa mundo natin at susubukan nating unawain ang misteryo ng hangganan na to. Itong dagat na kristal. Para malaman kung ano nga ba talaga ang tibig sabihin ng pagtawid patungo sa presensya ng Diyos. Magandang araw din sa iyo. At mahalaga ngang linawin na ito ay isang partikular na interpretasyon, isang lente, no, kung saan natin titingnan ang mga pamilyar na konsepto. Ang ideya kasi, simple lang, pero sobrang lalim. Paano kung ang bawat poste, bawat altar, bawat kurtina sa santuario ay hindi lang mga gamit sa ritual, kundi mga anino ng mas malalaking katotohanan sa kosmos. At ang pag-uusap natin ay nakasentro sa lohika ng disenyong yan. Partikular nating titingnan kung paano ang isang piraso lang ng muebles, yung tansong hugasan, ay nagiging susi para maunawaan ng buong istruktura ng realidad. Ito ay ayon siyempre sa pananaw na inilahad sa mga material na ito. Sige, simulan nating buklatin itong mapa. Ayon sa balangkas na nakalatag dito, hinahati ang realidad sa tatlong pangunahing antas, itaas, gitna at ibaba. Sa pinakatuktok, sa itaas na antas, andoon yung tinatawag na langit ng mga anghel. Sinasabi rito na ito raw ay katumbas ng trono ng Diyos at ng most holy place, o yung kabanal-banalang dako sa templo. Yun yung pinakasagradong silid, di ba? Oo, yung high priest lang ang predang pumasok. At minsan lang sa isang taon. Ito yung sentro ng kabanalan. At sa pinakailalim naman, yung kabilang dulo, ay ang tinatawag na Hades o kadiliman. Ang katumbas naman nito sa arkitektura ng templo ay yung patio o yung courtyard sa labas, kung saan nandoon yung altar of burnt offering. Yan yung altar kung saan sinusunog yung mga handok para sa kasalanan. Simboliko talaga siya, lugar ng kamatayan at pagbabayad sala. Yung pinakamalayong punto mula sa presensya ng Diyos. Okay, so mayroon tayong dalawang dulo. Yung sukdulang kabanalan sa itaas at yung lugar ng kamatayan at kadiliman sa ibaba. Pero ang pinaka-interesante para sa akin ay yung nasa gitna. Anong naghihiwalay sa dalawang ito? At dito na pumapasok yung konsepto ng dagat na kristal o glassy sea. Sinasabi sa material na ito raw ay katumbas ng tubig sa itaas ng kalawakan na binabanggit sa Genesis. At ang pisikal na simbolo nito sa templo ay yung molten sea, yung malaking tangsong hugasan. Dito, nagiging malinaw yung idea na ang santuario ay isang blueprint. Hindi lang siya isang gusali, kundi isang parang three-dimensional na diagram ng lahat ng bagay. At sa diagram na ito, ang dagat na kristal ang nagsisilbing parang sahig ng langit at kisame ng mundo sa ibaba. Ito yung critical na hangganan at hindi ito basta pader, no? Ito ay isang aktibong hangganan na may napakahalagang tungkulin at iyan yung pag-uusapan natin. Medyo mahihap siyang isipin sa modernong pananaw, di ba? Isang buong mapa ng San Sinocob na nakabase sa layout ng isang sinaunang templo. Para sa iyo na nakikinig, paano ba natin dapat unawain ito? Sinasabi ba ng material na literal ang mapang ito? O isa lang itong malaking talinghaga para sa espiritual na buhay? Magandang tanong yan. Ang pananaw kasi na inilalatag dito, hindi naman nangangahulugan na kung titingala ka ay may literal na dagat kang makikita. Sa halip, ginagamit nito ang wika ng simbolo para ipaliwanag yung mga espiritual na prinsipyo. Ang sinasabi nito,
Yung relasyon sa pagitan ng mga bagay sa kosmos, yung pagitan ng banal at ng karaniwan, ng buhay at kamatayan, ng kaayusan at kaguluhan, ay eksaktong nasasalamin sa kung paano inayos yung espasyo sa loob ng santuaryo. Kaya't ito ay isang mapa ng mga prinsipyo, isang mapa ng espiritual na realidad. Pero teka, may isang detalye dito mula sa aklat ng Exodo na talagang nagpapabago ng tingin ko sa lahat ng ito. Yung molten sea o yung hugasan, hindi lang pala ito basta tangsong hugasan. Malinaw na sinasabi sa Exodo 38.8 na ginawa ito mula sa mga tangsong salamin, mga salamin ng mga babaeng naglilingkod sa pasukan ng tabernakulo. Isipin mo yon. Isang dagat na gawa sa libo-libong personal na salamin. Anong ibig sabihin kapag ang mismong hangganan patungo sa presensya ng Diyos ay isa palang dambuhalang salamin na sumasalamin sa'yo? Diyan mo makikita yung henyo ng simbolismo. Yung pagiging salamin nito ang pinakasusi. Kasi alalahanin natin yung practical na gamit ng hugasan, di ba? Ginagamit to ng mga pare para linisin ang kanilang mga kamay at paa bago sila pumasok sa banal na lugar. At sinasabi sa Exodo na ito'y isang utos na buhay o kamatayan. Kailangan nilang maghugas para hindi sila mamatay sa presensya ng Diyos. So isang ritual ng paglilinis para makalapit sa kabanalan. Ngayon, idagdag mo yung ideya na ito'y isang salamin. Habang naghuhugas ang pare, ano ang nakikita niya? Ang sarili niya. Nakikita niya ang anumang dumi bago siya pumasok. So hindi lang ito paghugas, kundi pagharap sa katotohanan ng sarili. At kung iaangat natin yan sa kosmikong antas, yung dagat na kristal ay ganun din. Sinasabi nga rito, hindi ito maaaring tawirin ng sinumang may kasalanan. Parang humaharap sa isang perpektong salamin na nagpapakita ng lahat ng iyong kapintasan, bago ka man lang makasulyap sa trono ng Diyos. Nakakatakot isipin. Eksakto. At binibigyan pa yan ng bigat ng sulat ni Santiago sa Bagong Tipan. Sabi sa Santiago 1:23, yung taong nakikinig sa salita ng Diyos pero hindi naman ito sinusunod ay tulad ng isang taong tumitingin sa sarili niyang mukha sa salamin. At pagtalikod niya, agad niyang nakakalimutan kung ano ang itsura niya. Sa ganitong pagtingin, yung dagat na kristal ay ang perpektong salamin ng salita ng Diyos. Ipinapakita nito kung sino ka talaga, hindi kung sino ang gusto mong isipin na ikaw. Hindi ka makakapagtago. Lahat ng dumi, kitang-kita, at kailangan linisin bago ka makatawid. Isa siyang hangganan ng paghuhusga. Okay, sige. Kung yung dagat na kristal sa itaas ay dalisay at naglilinis, ano naman ang kalikasan ng tubig dito sa ibaba sa ating mundo? Sinasabi rito na ang tubig sa ibaba ng kalawakan ay yung dagat, na siya namang simbolo ng sanlibutan. Paano inilalarawan ng dagat na ito? Dito makikita yung matinding pagkakaiba. Kung yung tubig sa itaas ay kalmado at parang kristal, yung dagat sa ibaba inilalarawan bilang isang lugar ng primordial na kaguluhan. Ito yung magulong karagatan na pinamumugaran ng mga halimaw tulad ng Leviathan, isang simbolo sa lumang tipan ng puwersa ng kalikasan at kasamaan na hindi kayang kontrolin ng tao. Tanging Diyos lang ang makakasupil. Ito rin ayon sa mga tekstong binanggit ang kaharian na nasa ilalim ng impluwensya ng prinsipe ng kapangyarihan sa himpapawid. Yan ay mula sa aklat ng Efeso, isang paglalarawan sa puwersa ng kasamaan na humuhubog sa kultura at sistema ng mundo. So, para tayong nakatira sa isang magulong karagatan na may mga halimaw sa ilalim. Medyo mabigat na pananaw yan, no? Ibig sabihin, ang default state ng mundo, ayon sa mapang ito, ay kaguluhan at nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Ganoon nga, ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng konsepto ng lupa o tuyong lupa na lumitaw mula sa tubig, dun sa kwento ng paglikha sa Genesis. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang lupa ay parang isang isla. Isang isla ng kaayusan na itinayo ng Diyos sa gitna ng magulong karagatan. Ito yung espasyo kung saan sinubukan ng Diyos na itatag ang kanyang kaayusan. Pero hindi ito ganun kasimple. Tama, dahil dito sa material, binibigyan din ng dalawang magkasalungat na kalikasan ang lupa. Sa isang banda, ito raw ang lugar ng Eden, yung hardin ng Diyos. Simbolo rin ito ng iglesia
o ng community ng mga mananampalataya at ng mabuting lupa kung saan tumutubo ang salita ng Diyos. Ito yung positive na panig, isang santuaryo sa gitna ng kaguluhan. Pero at ito yung critical na tension. Kasabay nito, sinasabi rin na ang lupa din ang lugar kung saan umahon mula sa dagat, yung mga halimaw. Yung mababangis na hayop o beasts na binabanggit sa mga aklat tulad ng Daniel at Pahayag. Ang mga beasts na ito ay simbolo ng mga mapang-aping imperyo at mga sistemang politikal na kumakalaban sa Diyos. Dito, lumalabas yung tanong, paanong ang lupa na dapat sana'y sanktuaryo ay siya ring pinagmumulan ng mga halimaw na ito? Yan ang nagpapakita ng digmaan. Ibig sabihin, ang lupa o ang ating mundo ay hindi isang ligtas na lugar. Ito ang mismong battlefield. Ito ang espasyo kung saan nilikha ang tao ayon sa wangis ng Diyos, pero ito rin yung espasyo kung saan nag-aagawan sa kapangyarihan ang mga puwersang hindi banal. Yung mga hayop, magkasama sila sa iisang lugar. Kaya pala, ang buhay sa mundo ayon sa pananaw na ito ay isang palaging tensyon sa pagitan ng pagiging wangis ng Diyos at pagiging tulad ng halimaw. At dyan, muling pumapasok ang kahalagahan ng hangganan, yung dagat na kristal. Ito ang naghihiwalay sa sagradong espasyo ng Diyos mula sa magulo at pinag-aagawang espasyo na ito. Ang pagtawid sa hangganang yun, ang pag-ahawon mula sa magulong dagat at lupa patungo sa kalmadong dagat sa itaas. Ang siyang nagiging pinakalayunin ng spiritual na paglalakbay ayon sa lohika ng interpretasyong ito. Sige, at dito na tayo pupunta sa huling bahagi. Pumunta saan ang lahat ng simbolismong ito? Ano ang huling mangyayari sa mapang ito? May binabanggit kasi sa material tungkol sa isang eksena sa mga huling araw. Isang pangitain sa aklat ng Pahayag tungkol sa apoy na nakahalo sa dagat na kristal. At mga taong nakatayo roon. Okay, naintindihan ko yung mga nagtagumpay na nakatayo sa dagat. Pero bakit may apoy? Diba't ang dagat na kristal ay simbolo ng dalisay na tubig at kalinisan. Parang magkasalungat ang tubig at apoy. Anong nangyayari dyan? Napakagandang tanong yan dahil dyan natin makikita yung eschatology o yung pananaw sa mga huling araw ng interpretasyong ito. Ang esenang tinutukoy mo ay mula sa Pahayag, Kabanata 15. Inilalarawan doon yung mga taong nagtagumpay laban sa halimaw. At ang mga nagtagumpay na ito ay nakatayo sa dagat na kristal na may halong apoy habang hawak ang mga alpa ng Diyos at umaawit. Sila na yun yung matagumpay na nakatawid. Sino sila? At ano ang ibig sabihin ng kanilang tagumpay? Ang argumentong binubuo rito ay sila yung mga martir at mga mananampalataya na dumaan sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sila ay itinataas o hinihila pataas mula sa magulong mundo sa ibaba at inilalagay sa itaas ng dagat sa isang ligtas na lugar. Nakatawid na sila sa hangganan. At ngayon, tungkol sa apoy, hindi magkasalungat ang apoy at tubig sa esenang ito. Sa halip, ang apoy ay isang salamin ng kung anong nangyayari sa ilalim ng dagat. Paano yun? Tandaan, ang dagat na kristal ang sahig ng langit at ang kisame ng Hades. Kapag ang mga hinirang ay ligtas ng naitaas sa ibabaw ng sahig na ito, ang susunod na mangyayari ay ang pagbuhos ng 7 salot. Ang paghuhukom ng Diyos sa mundong naiwan sa ibaba, sa kaharian ng Hades. Ang apoy na nakikita nilang nakahalo sa kristal na sahig ay ang refleksyon ng paghuhukom na nagaganap sa ilalim. Kaya't ang dagat na kristal ay hindi lang hangganan at salamin. Ito rin ay isang bintana kung saan ligtas na nasasaksihan ng mga tinubos ang katarungan ng Diyos, yung katarungan na nangyayari sa mundong kanilang nilisan. Grabe. So, ang dagat na kristal pala ay hindi lang isang harang, kundi isang malinaw na linya ng kaligtasan. Kung nasa itaas ka nito, ligtas ka at bahagi ng pag-aawit. Kung nasa ilalim ka pa rin, haharapin mo yung nag-aalab na pag-uukom.
Yung arkitektura ay nagiging isang drama ng kaligtasan at paghuhukom. Ganun na nga. Ito ang nagiging pinakahuling pagsubok at hantungan. Ang buong istruktura na sinimulan natin mula sa patio kung saan may handog para sa kasalanan, papunta sa altar, pagdaan sa hugasan na gawa sa salamin, hanggang sa makapasok sa kabanal-banalan dako ay isang paglalakbay pataas. Palayo sa kadiliman, patawid sa naglilinis na dagat, patungo sa presensya ng Diyos. Ang buong kosmos ay nakaayos ayon sa paglalakbay na yan. So, bilang buod, ang nasilayan natin ay isang napakasalimuot ngunit kahangahangang mapa ng realidad. Based sa interpretasyong ito. Yung Molten Sea, nasa una ay parang isang simpleng hugasan lang para sa mga pare, ay lumabas na isang makapangyarihang simbolo. Isa itong salamin na nagpapakita ng katotohanan. Isang hangganan na naghihiwalay sa banal at sa karaniwan. At sa huli, isang linya ng kaligtasan sa panahon ng paghuhukom. Isang buong kosmiko at theological na drama na nakapaloob sa isang piraso lang ng arkitektura ng templo. At para sa iyo na nakikinig, narito ang isang huling kaisipan na maaari mong pagnilayan. Kung ang hugasan na gawa sa libu-libong salamin ay kumakatawan sa salita ng Diyos, na nagpapakita ng ating tunay na kalagayan, gaya ng ipinahihiwatig sa sulat ni Santiago, paano nito binabago ang pagtingin mo sa iyong pakikipag-ugnayan sa banal na kasulatan? Hindi na lang ito isang aklat na binabasa para sa informasyon o inspirasyon. Ayon sa pananaw na ito ay isang personal na salamin at isang hugasan. Isang bagay na kailangan mong harapin araw-araw para makita ang iyong tunay na sarili at gamitin para sa paglilinis bago ka makapasok sa mga banal na lugar ng iyong sariling buhay. Ang tanong ay hindi na lang ano ang natutunan ko, kundi ano ang ipinakita nito sa akin tungkol sa sarili ko at paano ako lilinisin nito ngayon.